Guys, so ngayon tuturo ko yung steps kung paano tayo makakapagpasok ng dollars papuntang DDI. So, ang gagamitin natin guys na application is Coins. Kasi guys, sa Coins sababa yung gas fee at saka mas madali lang siya guys. Hindi na kayo kailangan mag-install pa ng kung ano app. Coins now, okay na mapapasok na natin yun sa DDI. So, basta ang question dapat is verified, guys. No, pag verified, nakapag-selfie kayo, meron kayong item pinasa, makikita ninyo naman yun sa profile. So, papakita ko din. So, punta nun tayo sa coins. Ayan. Enter nyo na doon yung account nyo kasi asahan na automatic na. So, paano nyo malalaman kung verified kayo? So, click nyo na yung portfolio. Tapos, itong parang picture dito ng tao, ayan. Nalagyan naman level 3 verified or makikita niyo naman ang verified. So, hindi niyo naman kailangan maging level 3 na verified. So, kahit verified lang nakalagay or level 1 or 2, okay lang yun. Guys, makakapag-transact na kayo dyan. Kasi makikita niyo naman ito sa identity verification, ayan. Basic identity verification, enhanced verification. So, kahit ito lang, ayan o, one click buy, sell, and convert. Ito kasi, meron nga siyang trading, ayan, ito in deposit withdrawal. So, kailangan level 2 verified kayo para transfer tayo ng USDT to DDI. Madali lang naman yun. Ilang naman nakalagay. Government issued ID, tsaka quick selfie check lang naman tayo, guys. So, ayan. So, dapat, yung question dapat level 2 verified na, guys. Bago kayo mag-transa. So, okay, balik na tayo. So, ano ba yung gagawin natin? So, umpisa, siyempre magpapasok tayo ng pera dito sa Coins.ph. So, paano ba na tayo magpasok ng coins? So, pagkakama tayo sa home, ayan, meron kayong makikita dyan, cash in. So, yung cash in, pwede nating i-click. Ayan, so pwede nyo na yung i-scan itong QR na to, gamit nyo yung ibang bank or GCash. Di ba meron mga QR scanner doon? So, scan nyo lang to guys, then pwede na kayo mag-transfer ng cash dito sa coins.ph. So, mas maganda kung dun sa mas maliit na charge kayo pumunta. Kasi yung iba naman may 15 pesos charge, 10 pesos, or yung iba libre, no? So, depende sa inyo kung ano yung application na meron kayo na may amount, no? Usually naman ang gamit natin is GCash. So, scan nyo lang itong QR na to, then magpasok na kung magkano yung kailangan nyo. So, pag okay na yun, so, napapansin nyo, naging 4,882 yung pera ko. Kasi nagpasok ako ng 4,000 na yan. Kaya naging 4,882. So, paano ba tayo mag-start? No. So, yan, punta tayo sa buy, crypto, then hanap natin yung USDT. Then, ayan, pwede natin i-type doon or i-search na lang natin. Then, kung ilan yung ipapasok natin na USDT. So, i-type nyo lang yan, guys. So, nakikita nyo yan, buy USDT na yung nakalagay. So, i-type natin kung ilan yung gusto nyo ipasok, no? So, depende sa inyo. So, ako ang kailangan ko kasi is 65. Ayan. So, 65, then kiklik ko lang yung sa baba, yung review para makita ko kung ano yung value niya. Kasi guys, nag-iba-iba yung value ng dollar, di ba? Kasi nga ano siya, crypto nga yan eh, hindi siya permanent yung ano niya. Ngayon, 61.7 siya. So, iba-iba yan. Kaya may nag-loading dyan sa may baba na 65 USDT. Yan guys, no? Iba-iba yon. So, or kung gusto mong baguhin na 64, depende sa akin, ayan, or balik ko na 65, then swipe up ko lang to submit. So, ang value niyan guys, ayan, 4,010.56. Pero i-wait ko lang din mag-loading, baka bumaba pa or what. So, ayan. So, naging 3,948. So, pwede ko na yan i-swipe. Kasi nga sabi ko, hindi siya fixed. Nag-iiba-iba yung price niya, di ba guys? So, i-check nyo na lang kung bumaba. Ngayon, di mas maganda, dun kayo mag-convert or bumili ng crypto. So, yun guys, nakabili na ako, no? So, tignan natin guys sa portfolio. Click niyo yung portfolio. Ayun, nasa USDT ko is meron na akong 64. Na guys, 64 yung nabili ko. Ayan. So, yan. Gagawin natin dyan para ma-transfer natin yan sa DDI, no?
So, yan guys, no, click nyo yung USDT na $64 and then click natin yung withdraw. Tapos, select natin yung external wallet. Tapos, sa network, gagawin natin ERC20. So, dapat sa DDI, ERC20 din guys, hindi TRC20. Then sa DDI, copy-paste nyo yung address doon. Di ba pag sa DDI, kiklik natin yung deposit. Tapos, ERC20 ang piliin nyo. Sa pagka-paste yan, pwede na nating isend. I-max nyo pala yung amount. Tapos, makikita nyo naman, ang network fee yan is $0.4 lang. Maliit lang ngayon. Basta i-max nyo lagi yung amount. Nag-automatic naman na yan. Nakasama na yung network fee doon. So, make sure nyo lang yung address is tama doon sa DDI. Basta dapat sa DDI, pagkatalik ng deposit, ERC20 ang pipiliin nyo na USDT. Okay? So, yung address doon yung ikapapapaste nyo yan. So, pagka-send, mamimili tayo kung individual. So, kung individual, kung kanyari hindi sa inyo yung account ng DDI. So, yun yung pipiliin nyo. Pero kung sa inyo yung account, click nyo na yung myself and yung coins naman sa inyo rin. So, automatic yung pangalan nyo lalabas dyan. So, yan. Confirm transaction nyo lang guys kung tama naman na yung address, yung network, tsaka yung pangalan. And yung amount, click nyo lang yung confirm guys. No, ganyan na yung gagawin. So, wait nyo na mag-loading. Ayan, tas mag-send yan ng verification code sa email nyo na nakaregister sa CoinsPH. Sa akin kasi di ba account ko yan, yung DDI din is account ko kaya ang pinlik ko kanina is myself. Pero kung yung DDI is sa ibang tao, tapos yung coins is sa inyo, so dapat sa individual yun. Pag individual ang inalagay yung name is kung kanino yung ibibigay yung itatransfer yung USDT. Kung kaninong DDI account. So, yan, input lang natin yung code. And then, wait natin mag-loading. So, after yan guys, processing na yung transfer. So, hihintay na lang natin yan mag-loading guys, no? So, check lang natin yung details. No? Click lang natin yung check details para makita natin kung kamusta na ba yung processing nung transfer natin. Kung okay ba or hindi, or nag-run ba? Kasi makikita natin sa details yung kung paano yung process niya or ongoing ba siya. Ayan. So, click natin yung withdrawal. So, ayan. Makikita nyo dyan guys, chain confirmation sa pinakamaba. So, 0/12. So, yan, mag-move yan. Gagalaw yan, guys. 1, 2, depende. So, madalas lagpas dapat sa 12, minsan 16/12, 18/12. So, ang ibig sabihin na nun is tama yung transaction natin. So, walang error. So, ma-sure yun na papasok. And then, nalabas din naman dyan na successful yung transaction natin. So, pag hintayin nyo lang yan, medyo matagal din kasi yan, guys. So, ilang minutes din. So, pag nag-successful naman yan, guys, pwede nyo nang i-double check din sa DDI account kung pumasok na yung dollars. So, ganun lang yung process natin, guys. No, napakadali. Basta importante, ang gamitin nyo lagi is ERC20 or Ethereum na network kasi mas mura, guys, yung transaction fee dun kaysa sa Tron or TRC20 kasi pag TRC20 guys, usually $3 ang charge nun or gas fee ang additional. So, mas malaki yung tipid nyo pag ERC20. So, yun lang guys. Sana meron kayo natutunan and kung may tanong kayo, mag-comment na lang kayo guys. At sagutin ko isa-isa na thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo.